Nagsimula ang palabas sa 4 na American Marines na nakikipaglaban sa mga terorista sa Afghanistan. Noong nasa kalagitnaan sila ng laban, biglang dumating ang kalaban mula sa iba't ibang direksyon at tila na-corner silang 4 hanggang sa tuluyang nahuli sila. Pagkatapos ay inilagay sila sa magkaibang silid ang 4 na Marines. Isa sa mga Marines na nagngangalang Cowboy ay tinanong tungkol kung paano nalaman ng mga Amerikano ang kanilang base. Sumagot si Cowboy na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa ibunyag ang sikreto. Alam ng mga terorista na hindi bubuksan ni Cowboy ang kanyang bibig kaya sinadya nilang mag-inject ng isang eksperimentong likido sa kamay ni Cowboy. Pumunta sila sa katabing kwarto na nandoon ang isa sa American Marines na nagngangalang Bear. Dito tinanong nila kung paano nalaman ng mga Amerikano ang base, pero syempre parang si Cowboy lang si Bear na walang sasabihin sa mga terorista. Dahil dito tinurukan din siya ng experimental liquid. Pagkatapos ay pumunta ulit sila sa katabing kwarto para tanungin ang 2 natitirang Marines. Pero kasabay nito ay pilit na kinakalas ni Cowboy ang mga gapos, gamit ang pako. Matapos makawala si Cowboy pinuntahan niya si Bear para pakawalan din siya. Pagkatapos nilapitan ni Cowboy at Bear ang 2 kaibigan nilang Marine at nagawang ibalik ang sitwasyon. Nagawa rin nilang matapos ang isa sa mga kalaban pati na rin ang pagkuha sa spy hostage mula sa kalaban. Pagkatapos ang 4 na Marines ay naghati sa mga gawain. Sina Bear at Cowboy ay inatas ang lumabas muna para maghanap ng ligtas na daan. Habang ang 2 Marine ay maghihintay ng hudyat mula kay Bear at Cowboy. Pagkatapos ay susundan ng pagdala ng isang kaaway na espiya na kasalukuyang hostage. Nang muntik na silang makarating sa kanilang destinasyon, sinabihan ni Cowboy ang kanyang 2 kaibigan na lumabas kaagad. Ngunit sa halip ay sinabihan sila ni Bear na maghintay ng kaunti pa para masigurado na talagang ligtas ang sitwasyon. Hindi nagtagal ay biglang dumating ang eroplano ng kalaban sa kasinira ng eroplano ang base na nagresulta sa 2 Marine na namatay. Biglang sinisi ni Cowboy si Bear sa pagkamatay ng kanyang 2 kaibigan. Si Bear na walang magawa ay humingi na lang ng tawad at sinabihan si Cowboy na ipagpatuloy ang paglalakbay. 3 buwan pagkatapos ng insidente na nagpapakita na si Bear ay nasa Amerika at nakokonsensya pa rin siya sa pagkamatay ng 2 niyang kaibigang Marine. Sa kabilang banda si Cowboy mismo ay na-hospital ngayon bunga ng experimental liquid na itinurok sa kanya ng mga terorista. Napag-alaman na ang experimental liquid ay unti-unting sinira ang function ng atay ni Cowboy. Isang gabing pumunta si Bear sa bahay ng kanyang dating kasintahan na iniwan niya sa loob ng 3 taon. Ang kanyang kasintahan ay pinangalan ng Skyler. Ang layunin pala ni Bear ay makipagkita sa kanya para imbitahan si Skyler na bumalik at nangako siyang hindi na siya aalis. Ngunit sa kasamaang palad si Skyler ay tumanggi sa alok ni Bear. Makalipas ang mga araw bumalik muli si Bear sa bahay ni Skyler dala ang isang kahon ng paboritong tsokolate ni Skyler. Dito ay niyaya si Skyler na pumunta sa plaza habang nag-uusap ng magkasama. Ngunit tumanggi muli si Skyler dahil kung tutuusin ay may bago na siyang boyfriend at siya ngayon ay buntis na. Matapos malaman mas lalo pang lumala si Bear dahil na rin sa pagkawala ng kanyang mga kasamahan sa Marine. Sinubukang ilabas ni Bear lahat ng depression niya gamit ang drugs. Si Bear na high nung gabing yon ay hinaras siya ng mga gangster na gustong mangikil sa kanya. Pero syempre madali silang lahat ni Bear na tinalo. Hindi nagtagal dumating ang mga pulis para pigilan sila pero binugbog din ni Bear ang mga pulis. Sabay-sabay na dumating ang ibang pulis tapos binugbog nila si Bear at nawalan ng malay. Dinala si Bear sa hospital, tapos ikukulong na sana siya sa pag-atake sa pulis pati na rin sa paggamit ng mga ilegal na gamot. Dahil sa tinulungan si Bear ng isa sa mga babaeng agent ng militar na nagngangalang Charlie. Dahil si Bear ay tinuturing na malaki ang naiambag sa bansa kaya napalaya si Bear. Pagkatapos noon ay pumunta si Charlie kay Bear at sinabi niyang matutulungan lang siya ng militar sa oras na ito. Ngunit kung uulitin niya ang kanyang ginawa ay makukulong na siya. Habang si Cowboy na ngayon ay sinabihan ng doktor na ang kanyang liver function ay ganap na nasira. Dahil dito si Cowboy ay sinintensyahan ng doktor na mabubuhay lang ng 3 buwan. Hindi lang yung si Cowboy ay kailangang bayaran ang halaga ng mga hospital bills na lalong nagpalubog sa kanya. Dahil lumampas na sa limitasyon ang kanyang insurance. Lumabas na sa likod ng pinto ay nandoon si Bear na di sinasadyang narinig ang kanilang pag-uusap. Alam ni Bear na si Cowboy ay nangangailangan ng pera kaya agad niyang kinontak ang isa sa dati niyang kaibigan. Sinabi ni Bear na kailangan niya ng trabaho para tumulong sa mga bayarin sa hospital ni Cowboy. Tapos pinayuhan siya ng dati niyang kaibigan na bumalik sa pagiging underground MMA fighter. Bago pa man sumali si Bear sa Marines dati siyang MMA fighter. Kinabukasan sa hospital si Cowboy ay binisita ng kanyang asawa na si Mia. Si Mia ay nagdala ng magandang balita kay Cowboy na siya ay kasalukuyang nagdadalang tao.
Nang marinig ito ang damdamin ni Cowboy ay naghalo-halo na isinasaalang-alang na ang kanyang buhay ay hindi na magtatagal. Si Cowboy ay hindi nang ahas na sabihin ang anumang bagay kay Mia tungkol sa kanyang buhay na tatagal na lang ng 3 buwan. Samantala nagpunta si Bear sa dati niyang gym para mag-training. Sinalubong siya ng isang magandang babaeng widow na nagngangalang Summer na admin sa gym. Sinabi ni Bear kay Summer na gusto niyang makilala ang may-ari ng gym. Ang may-ari ng gym ay ang dating trainer ni Bear na nagngangalang Bronx. Si Bear ay hiniling kay Bronx na sanayin siyang muli dahil ngayon ay sasali na naman siya sa MMA Championship. Nang makitang medyo matanda na si Bear at hindi na kasing slim tulad ng dati, tumanggi din si Bronx para sanayin si Bear. Ngunit kung gusto ni Bear na mag-training mag-isa ay maaari siyang pumunta sa gym na ito kung kailan niya gusto. Si Bronx din ang biolohikal na ama ng dating kasintahan ni Bear na si Skyler. Kinabukasan sa hospital nakita si Mia na bumibisita kay Cowboy. Muli niyang tinanong kung bakit mukhang malungkot si Cowboy matapos marinig na buntis siya. Sa wakas ay sinabi ni Cowboy na sinabi ng doktor na tatagal lamang ang kanyang buhay ng 3 buwan. Nang marinig ito si Mia ay nabigla na parang hindi makapaniwala sa kalagayan ng kanyang asawa. Sa kabilang banda si Bear ay nagsasanay mag-isa para maghanda para sa kanyang laban sa MMA. Makalipas ang ilang sandali ay nilapitan siya ng isang binata na nagngangalang Chulo. Kilala na si Chulo ay isang defending champion sa underground MMA. Si Chulo ay patuloy na tinutuya at minamaliit si Bear. Ngunit ang taong ayaw ng isang gulo ay pinili na umalis ng gym. Patuloy na sinundan ni Chulo si Bear hanggang si Bear ay nagalit at pinatulog si Chulo sa isang suntok. Ang pangyayari ay nakita rin ni Bronx. Kinabukasan pagbalik niya sa training ay bigla siyang nilapitan ni Bronx. Sinabi ni Bronx na handa siyang sanayin si Bear hanggat si Bear titigil sa iligal na droga at sa pag-inom ng alak. Hindi rin inaasahan ni Bronx na mayroon pa ring malakas na suntok si Bear kahit matanda na siya. Isang umaga ipinakilala ni Bronx si Bear sa isang lalaking nagngangalang Red. Lumabas na si Red ang bagong nobyo ni Skyler, pati na rin ang taong magsasanay ng mga diskarte ni Bear sa pakikipaglaban. Noong una ay ayaw magsanay ni Bear kasama si Red, dahil sinusubukan niyang kalimutan si Skyler. Ngunit sinabi ni Bronx na dapat profesional si Bear sa kanyang trabaho. Kaya sa huli tinanggap ni Bear si Red bilang trainer niya. Simula noon si Red ay patuloy na sinusubaybayan ang pag-unlad ni Bear sa training. Habang si Summer kasama ang kanyang anak ay palihim na nanonood kay Bear. At mukhang interesado si Summer kay Bear. Isang araw nang mag-practice si Bear bigla siyang nilapitan ni Summer. Sinabi ni Summer na willing siyang pagsilbihan si Bear kung may kailangan siya. Dahil sa gusto talaga ni Summer si Bear, pero sa kasamaang palad malamig pa rin si Bear sa kanya. Sa gabi sinubukan ni Bear na pumunta kay Cowboy para tingnan kung kumusta na siya. Pero dito sinisisi pa rin ni Cowboy si Bear sa pagkamatay ng kanyang 2 Marine na kaibigan, na sinabi pa ni Cowboy na ang dapat sana ay namatay noong digmaan ay si Bear. Si Bear ay nananahimik lamang at walang masabi. Hindi nagtagal magsisimula ang MMA fight. Dito si Bear ay harapin ng isang manlalaban na medyo matigas. Ngunit tila sa isang suntok lang ay nagawang ibagsak ni Bear ang kanyang kalaban. Hanggang sa may karapatan si Bear na umabanti sa susunod na round. Pagkatapos nito ay ipinakita ang iba pang mga manlalaban na nakikipagkompetensya din sa isa't isa. Isang gabi muling nilapitan si Bear ni Summer. Dito naging bite siya ni Summer na magbakasyon kapag natapos na ni Bear itong MMA Championship. Si Summer ay hindi rin nagdalawang isip na sabihin na gusto niyang pakasalan si Bear. Ngunit si Bear ay patuloy na malamig kay Summer. Tinanggihan niya ang lahat ng gusto ni Summer. Dahil dito si Summer ay nasaktan dahil tinanggihan ang kanyang pag-ibig. Hindi nagtagal matapos si Bear ay binisita ng mafia. Tila gusto nilang bayaran si Bear ng maraming pera kung matatalo si Bear sa susunod na laban. Ngunit si Bear ay determinadong manalo sa championship, kaya naman tinanggihan ni Bear ang kanilang alok. Hindi nagtagal nagsimula ang laban. At ang kalaban niya ay isang ex-con na napaka-brutal. Pero pagsisimula pa lang ng laban lumabas na kayang talunin ni Bear ang kanyang kalaban sa unang round pa lang. Sa pagitan ng susunod na laban ay nakita si Bronx na lumalabas upang manigarilyo. Ngunit hindi nagtagal matapos siyang lapitan ng mafia at hiniling nila kay Bronx na hayaang matalo si Bear sa semi-final match. Si Bronx na nakarinig nito syempre ay tumanggi dahil siya ay may layunin at si Bear ay maging champions. Matapos mag-usap at sa hindi malamang dahilan biglang pumayag si Bronx sa gustong mangyari ng mafia. Pagbalik ni Bronx sa loob ay agad niyang binigyan ng maiinom si Bear. Pagkatapos habang nasa ringside si Red ay may nakita siyang kakaiba tungkol kay Bear. Dahil pinaghalo na pala ni Bronx ang inumin ni Bear na may pampamanhid. Sa oras na ito si Bear ay haharapin si Chulo. Sa pagsimula ng laban, makikitang matatalo si Bear at binugbog siya ni Chulo na kalaunan sumuko si Bear.
Kinabukasan dumating si Bear sa training ground, dito sinabihan si Bear ng anak ni Summer ay may sakit si Summer at nasa likod siya. Nakita ni Bear si Summer na malumanay na walang magawa. Ngunit si Summer na nasaktan pa rin sa pagtanggi ni Bear ay sinabihan si Bear na layuan siya. Sa wakas ay sinabi sa kanya ni Bear ang dahilan kung bakit niya tinanggihan ang pag-ibig ni Summer. Matapos niyang malaman ang dahilan sa huli na naintindihan ni Summer sa kaagad na dinala ni Bear si Summer sa hospital. Pagdating niya doon nagbigay si Bear ng kanyang marine necklace sa anak ni Summer na si Micah. Hiniling niya kay Micah na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanyang ina at palaging maging malakas tulad ng isang marine. Sa kabilang banda ay lumalabas na ang kalagayan ni Cowboy ay lalong lumalala. Sa katunayan ay hindi man lang siya nagkamalay dahil ang kanyang liver ay ganap ng nasira. Kinabukasan ng si Bear ay nasa hallway ng hospital. Nakatanggap siya ng tawag mula sa MMA Organizing Committee na ipinaalam sa kanya ng tumatawag na babalik si Bear upang lumaban at papasok sa finals kapalit ni Chulo. Dahil natagpuan ng mga organizer ang pagdaraya sa inuming tubig na binigay kay Bear kahapon. Bago nagsimula ang laban tinanong ni Bear si Bronx kung bakit siya pinagtaksilan ni Bronx. Sumagot si Bronx na tinuturing na niya si Bear bilang sarili niyang anak. Samantala ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Bronx ay dahil nagbanta ang mafia na papatayin si Bear kung hindi gagawin ni Bronx na sumunod. Sa huli ay naunawaan niya ito at handa siyang patawarin ang pagkakamali ni Bronx. Pagkatapos ay haharapin ni Bear ang isang manlalaban na nagngangalang Darwin na labis na kinatatakutan sa championship. Maging si Darwin ay naging defending champion din ng 5 beses. Sa unang round pantay silang dalawa at sumuntok sa isa't isa. Ngunit sa sumunod na round ay nagawa ni Darwin na makorner si Bear. Noong mga oras na iyon ay talagang gusto ng referee na ihinto ang laban. Ngunit tumanggi si Bear dahil gusto niyang ituloy ang laban hanggang sa matapos. Bago pumasok sa ikatlong round ang trainer ni Darwin na nasuhulan ng mafia hiniling kay Darwin na tapusin si Bear. Samantalang si Bear sa unang pagkakataon ay nagdasal sa Diyos na manalo sa laban na ito pagkatapos ay tinuruan din siya ni Red ng mga diskarte upang talunin si Darwin. Pagkatapos ay sa round na ito ay magagawa ni Bear ang mga diskarte na itinuro ni Red hanggang sa wakas ay nagawang manalo ni Bear sa laban. Sa kabilang banda si Cowboy ay namamatay na ngayon at iniisip ng mga doktor na malabong maliligtas si Cowboy. Ngunit bago siya umalis ay patuloy na susubukan ng mga doktor na gamutin si Cowboy. Sa pagtatapos ng pelikula ay may ipinakitang libing pero hindi pala si Cowboy ang namatay kundi si Bear. Natila sa lahat ng oras si Bear ay dumanas din ng organ damage dahil sa experimental fluids na tinurok ng mga terorista. Si Bear ay na-diagnose din talaga ng doktor na hindi magtatagal ang kanyang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinanggihan ang pag-ibig ni Summer. Gayunpaman si Bear na nakakaalam na maganda pa rin ang function ng kanyang atay ay hindi nagdalawang isip na ibigay ito kay Cowboy. Hindi inisip ni Cowboy na lahat sa pagkakataong ito, nagpanggap lang si Bear na malusog at binayaran na rin ni Bear ang lahat ng mga bill ni Cowboy sa hospital. Si Bear ay marangal na inilibing at iginawad bilang isang tunay na marine. Salamat sa panonood kaibigan.